All right. So, hello, everyone. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at kahit saan pong bahagi ng mundo. So, welcome to We Business Hour. Pag-uusapan natin ang buhay ng mga business partners natin dito sa We Evolve na nagkaroon ng very inspiring change. And our very special guest for today is a professional. But before that, kumusta po muna sa inyong lahat? Pa-comment naman. Pa-comment naman kung naririnig po ako ng maayos. Hi, Miss Jinky, magandang gabi. Watching daw from Manila at ngayon ay pauwi pa lamang po siya. Meron ako nakita kanina, nakasakay pa sa MRT ha. Hi, Ma'am Michelle. Blessed evening po kay MRC daw and to everyone around the world. Okay. Dinig na dinig po. Okay, so, ayan, hindi natin patatagalin ha. Gusto ko nang tawagin yung ating special guest for tonight, for this very special evening. Okay? Ito naman, most of the distributors here in WeEvolve, kilalang kilala na po siya. But of course, let me introduce him properly kasi alam ko meron po tayong mga viewers na mga first time pa siyang makita, first time pa siyang madinig. And of course, syempre 'di ba, karapat-dapat lamang na i-introduce natin siya ng maayos po sa inyong lahat. Okay? This person is an electrical engineer. Nagtrabaho po siya sa construction for 10 years. Nagtrabaho din ng abroad for 1 year. Nagtrabaho din sa isang design firm for 12 years. 18 years na siya sa business industry. Full-time po siya sa ating business dito sa We Evolve. Consistent po siya na top earner. 2022 overall top 6, okay? Millionaire Circle member. Founder po siya ng DTA Zion International. Hindi na po natin patatagalin. Welcome to the room, Coach Ray Cueto. Palakpakan naman po natin. Hello, Coach Ayun. Ray. Good morning. Yes, good morning po sa inyo. Thank you very much, Ma'am Rosie. And of Yeah. course, hindi po nakikita dito si Ma'am Christine. And of course, good evening po sa inyong lahat na nandito po ngayon sa ating live. Excited po ako ngayong gabi. And alam ko, marami po kayong gustong malaman. So, mamaya po, nakasalalay po yan kay Ma'am Rosie. Okay, so good evening po sa inyong lahat. Good evening. Good evening. Ito po ha, before po tayo magpatuloy, I am requesting you, if you care for someone, no, kung meron kayong taong concerned kayo sa health nila, sa finances nila, or wala ba silang insurance ngayon, or sa tingin nyo, nagpapaaral pa sila ng kanilang mga anak, please do mention their names in the comment section. Why? By mentioning them, malay mo, napanood nila itong ating special event ngayong gabi, napanood nila later, at tanungin kayo, uy, ano yung napanood ko? Paano ba sumali? Paano ba maging part ng company na yan? Paano bang kumita sa company na yan? Paano bang isang katulad ko na may trabaho pero kinukulang pa rin sa income is magkaroon ng additional source of income. So it's gonna be a big help for them. So do mention their names in the comment section. Please do mention their names. Hindi naman po yan nakakabawas ng ating pagkatao ang makatulong sa iba. Instead, it adds something good in our life. Nakatulong pa tayo sa iba. Tama? So, ayan, magandang gabi. Watching from Batangas, si Ma'am Loida. Di ba? Meron pa yun from Italy. Grabe. So, kung saan-saan po nakakarating yung ating show. It's because we are in the new era of technology wherein pwede tayong makatulong sa iba't ibang tao sa anong bahagi ng mundo as long as connected po sa internet. Good evening, Sir Alberto. Watching from Cebu. Ayan, magparami tayo sa Cebu. Okay. So, ito na inaabangan natin, no? Gusto ko, go na tayo, Coach Ray, sa ating first question. Kasi Yes, alam ko yes marami po. na naabang sa kwento po ninyo. Kasi hindi ko naman to kwento nyo naman ito. I'm just here to guide the to guide you and the viewers no paano mag-match yung inyong mga pangangailangan sa isa't isa. Now, the first question is,
Please tell our viewers po, Coach Ray, kung ano po yung background ninyo. Hindi po yung sofa ha, hindi po yung piano. Yung background po ninyo sa buhay. Sino po kayo? Um, ano po kayo noon, nung kabataan nyo? Alam pong puging-pugi po kayo noon. So, tell the viewers po about po sa inyo. So, thank you very much, Ma'am Rosie. Inaalis niyo ang kaba ko, ha. Anyway po, guys, pasensya na po kayo kasi kakalinis ko lang po ng salas ko para presentable po ngayon sa ating sa ating live. Anyway po, sabi nga ho ni Ma'am Rosie, kwento ko raw yung background ko. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I'm Ray Cueto po. Isa po akong electrical engineer. So, ako po ay, by the way, bago po ako mag-engineering, before kami po, ng chairman po, kami po ay graduate ng seminary. And then, di ba, syempre naman, sa isang lugar, nakita mo, kasi sa lugar po namin, ang dami mga engineers na nasa abroad, and they were all okay naman, yung family nila. So, napilitan po ako mag-engineering. So, and then, nakatapos, naghanap po ng trabaho, and sad to say po, 2 years po akong bakante. Kasi ho, ang hirap pala maghanap ng trabaho that time. Ang hinahanap po sa akin, kada apply ko po, ay experience ko po. Hindi ko lang masabi sa kanila paano ako magkaka-experience, ay ayaw nyo nga akong tanggapin. Okay? So apply ako ng apply bilang engineer. So hanggang sa naging practical po ako. Ako po ay pumasok, hindi po alam ng iba to, ako po ay pumasok ng electrician. Okay? Para ho, matatakan yung aking biodata na ako po ay may experience. Na nakakuha ko na experience, yun po, doon ako nag-apply bilang isang engineer po. Ang first project ko po before, bago yun nasa profile ko po, ay ako po ay nagtrabaho sa isang local firm. Sa tapat po ng OWA sa Pasay. So kami po ang ako po yung electrical engineer doon sa 5-story building. So tapos nangarap po ako ng maayos kasi gusto ko magandang trabaho, gusto ko magandang company. So pumasok po ako sa isang Japanese firm. And thanks God, natanggap po ako sa isang Japanese firm. So ang project po that time ay Toyota Santa Rosa. Okay? So nagtagal po ako doon, then nalipat po ako ng Bataan sa loob ng PNOC Bataan. So naging site engineer, naging project engineer. So electromechanical po aking trabaho that time. So kami po naggagawa ng air conditioning at lahat ng mga controls. So experience-wise, okay po ang trabaho ko. And then, nag-abroad. And na nag-abroad po ako, bumalik po uli ako ng Pilipinas at ako po ay naging designer naman sa isang firm, design firm, architectural firm. So tumagal po ako doon ng 12 years. So ayun po. So gusto ko lang po sabihin sa inyo na practice ko po ng ayos ang aking profesyon. No regrets. Okay? Ayun lang po, Ma'am Rosie, kinakabahan ako sa iyo. Huwag kang kabahan. Kasi baka mamaya may magpakabit sa'yo ng kuryente dyan. Sige po. Okay, so ayun po yung inyong background. So sa next question naman po natin is, isa po kayong engineer, tama po ba? Pero paano po kayo napasok sa industriya ng MLM? So kumbaga, ang hirap po kasi, honestly, ang hirap pong imbitahin ng mga professionals into this kind of industry. Kasi mababa ang tingin ng karamihan sa network marketing. And yung mga professionals, most na nakakausap namin nandun yung pride na, professional ako, bakit ako magbe-venture sa ganyang klase na industry? Para lang yan sa mga, wala na talagang ibang magawa sa buhay. So sa inyo po, Coach Ray, bilang isang engineer, paano po kayo napasok sa MLM? Bakit po na-open yung mind niyo sa ganong idea? Ganitong business? Actually po, na-open po ang mind ko dito kasi dahil sa pangangailangan. Okay? Kasi sabi ko nga ako sa experience ko, sabi ko, nagtrabaho ako sa abroad. Kasi tandang-tanda ko dati, nang ako po ay uma-attend ng presentation, sabi nga 3 klase lang naman para kumita ka sa mundo, sa Pilipinas. It's either mag-empleyado ka, so ginawa ko naman, ay 4 pala. Pangalawa raw, it's either mag-artista ka. Tinignan ko po yung mukha ko
sa salamin, malabo eh. So sabi ko, ekes, okay? Pangatlo, pwede raw ako maging PBA player. So tiningnan ko naman yung aking hita, malabo. So pang-apat, sabi niya, pwede raw ako mag-business. Kaso nga lang ho, naniniwala ako pagdating sa business, kailangan ko ng malaking kapital. Dati ho kasi nangarap ako magtayo ng isang aking firm. Okay? Kaso nga lang, kinukulang, hindi kaya. Kasi sa pangangailangan pa lang ng pamilya ko, kulang na ang sweldo ko. So, yun. And then, ako po ay eksakto na nasa project po ako sa Bataan, may tumawag na isang tao sa akin. May tumawag na isang tao, very excited. Kasi alam mo naman, pag tumawag sa telepono, alam mo yung tao pag excited or hindi. Alam mo kung ang tao mangungutang or hindi. Alam mo kung problemado or hindi. Sa tono pa lang. Ang sabi niya sa akin, Tol, lumuwas ka ng Manila at papakainin kita. Ako naman, pumunta po ng Manila ng Sabado. Sabi niya, Sabado, punta ako ng Manila. So, pagpunta ko ng Manila, expected ko papakainin talaga ako. Alam niyo yung kidnap? Dati ho ng panahon namin kasi ng una, uso po yung kidnap. Okay? So, kasi, ang tingin ko kasi sa network marketing before, sabi nga ni Ma'am Rosie before, maliit. Kasi ang thinking ko dito dati, yung mga wala lang ginagawa, yung wala lang trabaho, yung wala lang mapagkaabalahan. So, mautak yung nag-invite sa akin, kinidnap ako. Okay? So, yun nga, pagdating mo namin sa Manila, eto na, yun na po yung simula. And nang ako po ay umupo, maraming pinakilala sa akin, may pinakilalang mga engineers, may pinakilalang mga high school graduate. Ang katuwiran ko nga dati, Ma'am Rosie, nang habang kinukwentuhan ako, ang sabi ng isang high school graduate, alam mo tol, ako, kumikita ko dito, ako high school graduate, kumikita ko 50,000. Alam mo, wala akong pakialam. Pasok lang dito, labas dito. Kasi ang pakialam ko, yung pagkain na inoffer sa akin. Okay? So, yun ang hinihintay ko. Kaso nga lang ho, natauhan ako. Yung last speaker sabi sa akin, pwede ko naman daw itry. Kasi sinubukan din lang naman niya. Wala naman daw mawawala. Kasi tinignan ko yung laman ng wallet ko, wala namang laman. Ano nga namang mawawala sa akin? Okay? Ayun. So, hanggang sa, ganun pala. Sa mga katulad ko sa mga nandito ngayon, malamang sa ibang tao dito, ganun din po kayo nasimula. Hindi po ako nag-iisa. Alam ko, hindi agad kayo positive. Alam ko, lahat, kung may mga hindi pa ho member dito, alam ko, ganun din ho. Alam ko, up to now, may nagdududa pa sa inyo. Natural po yan kasi nadaanan po namin yan. Okay? Ayun po. Natawa ako dun sa ang natatawa ako dun sa yung inaabangan niyo yung pagkain kailan darating. Oo. Kasi ang dami natapos po, Coach Rosie, yung presentation, hindi po ako pinakain. O, di ba? Pinakain. Oo. Pero binago yung pananaw ninyo sa buhay. Yes, doon na bago. Yeah. Doon yung nag-shift yung aking pananaw. Yun po yung pinaka-importante. Pero nakakatuwa pa din kasi isipin yung mga taong naimbita dahil sa pagkain. Nakakatawa yun kasi honestly, ang daming mga success stories sa loob ng ganitong industry na nagsimula lang talaga sa pakakainin kita o ililibre Palagay kita. ko ikaw ganun din, ano? Mukhang ganun nga. Pero isa lang po yan eh. Isa po yung patunay na marami talagang gutom na Pinoy. Marami talagang gutom. Hindi lang maamin yung katotohanan na hindi lang yung ngayon na gutom ang nararamdaman, kundi yung gutom sa bulsa, yung bulsang kinukulang lagi sa laman, na pride na lang yung nando na I am in this kind of work or I am in this kind of hindi ako pwedeng pumasok sa ganyan, chipipa yan, yung ganon. Pero pag inimbita mo ng kainan, kakain din kasi tapos eh, 'di ba? So isa po tayo sa mga kwentong gutom na sabi ni PJ, true, baka ito din nagutom din to noon eh. Tapos inimbita din ganon. Okay. Nakakatuwa yan So next question tayo. May mga na-learn ba kayo, mga pips? No, meron po ba agree po ba kayo? Kayo ba ay may natutunan? No? I-mention niyo naman ako, Ma'am Rosie. Ano po? Ma'am Rosie. Magaling kasi yung nag-invite sa akin dati kasi ang hinanap niya kung ano yung weakness ko.
kung anong Mm. kailangan ko. Kasi that time, kita niya lahat ng invitation talaga, pumupunta ako basta kainan. So Basta kainan. doon niya ako hinuli. Mm. Okay? So, yun yung pinaka-point. Hanapin ang kahinaan ng tao. Tama. Nagkataon, mas maraming mahina sa pagkain. Okay. So, guys, kung meron po kayong mga kaibigan na tingin ninyo nagugutom ngayon, i-mention nyo po dyan sa comment section at iyain nyo pong kain. Kain tayo, ilibre ko kayo. Tapos, i-share nyo po sa kanila yung ating opportunity. Malay nyo, sila po yung next success story na mai-feature po natin dito sa ating We Business Hour. Okay, watching from Santo Tomas, Batangas, si Ma'am Marisa. And of course, our next question. Next question natin. Oh, ang next question natin, sir. May mga experiences ba kayo sa pagiging engineer na nagagamit nyo din sa negosyo? Kasi minsan Yes. sasabihin nila, ay, engineer, anong gagamitin ng engineer sa networking, sa network marketing? Pero sa inyo po, as a businessman ngayon, nagagamit nyo pa rin po ba yung mga experiences ninyo as engineer? Merong iba, merong ilan, pero sabi nga, sa dami ng formula kong pinag-aralan, ang magpapayaman lang pala sa'yo, yung left plus right equals 1/5. Yun pala ang magandang Mm-mm. formula. Okay? Anyway, Yeah. so, yung katulad nga ng kwento ko kanina, sabi ko, isa ho sa nakatulong ho sa akin, siguro yung kaya kung bakit ho ako, sabi natin, medyo blessed po ngayon sa We Evolve, sa mundo ng networking. Kasi ho, ang natutunan ko dito, alam niyo, sabi ko nga kanina sa inyo, 2 years po akong tambay. Pero naghahanap ako ng trabaho eh. So, nakita ko yung sabi ko, ipagpatuloy mo lang pala talaga. Ang sabi ko nga dati, kung tumigil ako sa paghahanap ng trabaho, sa unang try ko lang, adi hindi ko na-experience yung aking pagka-engineer. Kung sumuko Yeah. agad ako dati, kung na kumbaga na nawalang gana na po agad ako dati, hindi ko mararamdaman. Pero naniniwala ako, sabi nga 'di ba, ang dami niyo po narinig dito, parang sa negosyo nga natin, parang pag pumapara ka ng jeep, wag kang papayag or wag kang papayag na pag hindi tumigil ang isa, back out ka na. Maraming titigil na jeep. So ibig sabihin, yung kapag pagiging matyaga ko, pagiging persistence ko dati bilang engineer ko dati, hanggang sa marriage ko yung aking mataas na posisyon or para sa akin hindi Yes. pa yun ang pinakamataas, pero mataas para sa akin yon. Na-hit ko yun kasi matyaga po ako. Okay? So, pero sabi yan, sa technical, sa construction, sa ganito, wala pong kinalaman po talaga yon sa network marketing. Pero sabi ko nga, kahit saan ka naman dalhin field kung alam mo yung magiging rason mo, malayo man to sa linya mo, kung alam mo yung dahilan mo, kung alam mo yung reason mo, bakit mo ginagawa ang isang bagay, matututunan at matututunan mo. Kasi gusto mong maging successful ka sa field na ginagalawan mo. Okay? So, pakikipag-usap sa tao before, wala Yes. po akong alam kasi nandun lang ako malimit sa room namin, sa office namin. Ang kausap ko lang, mga workers namin. Yun, may mga suppliers kuminsan, may mga contractor, kinakausap namin. Pero never pumasok sa isip ko na malaline talaga ako into sales. Tama? Ayun po, marami kasi kung kukwento ko ang lahat ng trabaho ko, baka abutin ho tayo dito ng 1 linggo. Okay po? May kulang pa ho ba ako sa sinabi ko, Ma'am Rosie? Hello? Umaga. Po, okay naman na. Yeah, as you said nga is, nagamit mo yung sa sales, no? Okay, so Yes. tingnan natin yung next question. Surprise to mga question natin eh. And the next question. Alright. So, eto, next question. Anong advice po ninyo sa mga viewers natin, especially if they are engineers or professionals na gustong gawin ang ganitong negosyo? Yeah, ano po yung maipapayo ninyo sa mga viewers natin na nanonood kung halimbawa sila ay isang professional or engineer na gustong gawin ng negosyo pero alam mo yun, nahihiya, hindi alam paano magsimula or ang pinakakalaban kasi natin, sarili lang naman natin eh. Paano i-break yung sarili nating pride na ayaw nating gawin kasi nahihiya tayo, kasi professional tayo. Yung ganon.
ano po yung maipapayo po ninyo sa kanila? First po, isa sa suggestion ko, siguro based on my experience, ma'am, I will talk in my experience. Kasi ang una kong ginawa, tinanggal ko lang po yung pride ko. Kasi marami po, that time, tanda ko na nag-uumpisa po ako sa ganitong negosyo. Ayaw maniwala ng mga co-engineers ko, ayaw maniwala ng mismong family ko, ayaw mismong maniwala ng kaibigan ko. Pero sabi ko, kasi ang sabi nga nila, Engineer ka, Ray, yung posisyon mo, pinaghihirapan ng iba yan. Ilang taon mo para makuha yan. Okay? Pero ang bottom line lang naman, kung tama po ako, kung agree po ang mga nandito mga professionals, lahat naman ho tayo, kaya po tayo nag-work. Lalo na yung mga OFW ho dito, kaya ho tayo nag-work, is para kumita po tayo. Bakit ba gustong kumita? Para sa pamilya natin. Tama? Sabi nga pagpapasok ka ng restaurant, hindi naman mo tinatanong kung anong profesyon mo eh. Ang tinatanong kung meron kang pambayad. Tama? So, unang ginawa ko po, kinalimutan ko ang pride ko. Sabi ko, pagtanda ko kasi, matanda na po ako ngayon. Dati. Okay? Sabi ko sa sarili ko, ano ho ba pagtanda ko? Ibig sabihin, sabi ko, yung pinaghihirapan ko, yung posisyon ko, ito ho isa sa pumasok sa isipan ko dati. Yung pinaghihirapan ko, yung posisyon ko, kahit mataas ang posisyon ko, pag nag-retired ako sa trabaho ko, pag nag-resign ako sa trabaho ko, hindi ko naman yun pwedeng ipamana sa anak ko. Okay? Yes. So sabi ko, kailangan yung anak ko, maging engineer din, kailangan yung anak ko, daanan yung proseso. So sabi ko, dadaan din siya sa matagal para ma-hit. So sabi ko, yun, yung mga naiisa na ko consider ko. So sabi ko, ang hinahanap ko, dumating ako sa point na sabi ko, gusto ko yung passive income. Yung pinaghihirapan mo, kailangan po, ano ba yung ikabe-benefit ng pamilya mo? Kasi sabi ko nga kanina, kaya nga rin tayo nagtatrabaho, is para sa pamilya natin. Tama? So, masipag po akong empleyado, Ma'am Rosie. Before, tanda ko po, nang ako po yung nagtatrabaho, na-awardan pa ako ng Best Electrical Works. Okay? Kaso nga lang po, so sabi ko, masipag ako at saka madiskarte ako. At saka, kasi sa trabaho po, hindi mo kailangan ang magaling ka lang. Kailangan mo, madiskarte ka rin. Okay? Kailangan magaling ka makisama, kailangan alam mong pakisamahan ng mga tao, alam mong pakisamahan ng boss mo, alam mong kailangan pakisamahan ng co-engineers mo. Magaling po kasi ako before doon. Ang ginawa ko nga ho dati, ma'am, tanda ko sa aking trabaho dati sa Japanese firm, binata pa ako that time. So, ang ginawa ko, doon ako inabot ng pag-aasawa, kinuha kong ninong sa kasal, yung amo kong Hapon. So, ibig sabihin, ninong ko yung aking boss. Okay? So, malaking bagay pag ninong mo ang boss mo. Tama ba yun? So, ayun po, anyway. So, sabi ko, sinabayan ko po ng skills ko. And then, sabi ko nga, hanggang kailan ba ako magtatrabaho ng ganito? Total naman, ang sabi ko nga, pag nakaipon ako ng malaki, gusto ko magtayo ng sarili kong firm. So, kaya ho, sabi ko, buti na lang na-open ko sa akin ganitong opportunity na hindi mo na pala kailangan mag-retire ka muna para makuha mo yung iyong separation pay para makapag-put up ka ng isang negosyo. Okay? Ano lang kailangan mong gawin? Hindi man mo ito linya. Kasi nang nag-abroad po ako, ma'am, napansin ko na nag-abroad ako, marami rin mga professional sa abroad pala para kumita lang ng malaki, para makapagpadala rin ng pera, kung minsan kahit hindi mo profesyon, ginagawa mo sa abroad. Totoo. Tama? So, ang dami ko pong namit doon ng mga engineers, ang dami ko. Mismo ako, naka-experience dati. Imagine mo, pinagtitibag po ako ng building na nagpunta po ako dati. So, sabi ko, bakit? Malaki ba ang katawan ko? Okay, para magtibag ng building? Okay? So, pero alam mo, kakapit ka pala. Almost, hindi man siguro yun ang term. Kakapit ka pala sa patalim. Kasi pag ikaw nag-abroad, gusto mo maging successful ka, ayaw mong uuwi ka, na-failure ka. Tama? So, sabi ko, kaya nang na-offer to sa akin, sabi ko, kailangan alsin ko lang ang pride ko. Kailangan maging practical ako. Okay? Yes. Ayun. So, yun yung advice mo sa kanila. Eto gusto kong isingit itong question comment ni Michael Malana Kasi meron siyang question. Sabi niya, Sir, advice po dun sa mga tao na gustong gawin ng business, kaso problema ang puhunan. Problema po yung puhunan. So, ano po yung mga mapapayo niyo sa kanila? Alam mo po, Sir Mike,
Kaya po ako nagnegosyo ng MLM kasi problema ko rin po ang puhunan o problema ko rin ang pera. Tama? So, kasi ang katuwiran ko, paano ka napagsimula? Problema mo ang puhunan. May sinasabi tayong pag gusto mo isang bagay, may paraan. Kasi sabi ko, kung yun lang puhunan na yan, makakapag-stop para sa pangarap ko, bakit ako madadala dyan? Kasi kahit magtrabaho ka po, kailangan mo ang puhunan, kailangan mo ng pamasahe pag-apply, kailangan mo lahat ng kailangan kukuha ka pa ng mga NBI, magastos din lahat. Pero bakit nakakagawa tayo ng paraan kung ikaw gusto mo magtrabaho? Na nag-abroad ang iba, nakakaharap ng puhunan kasi ang nakikita ho nila, yung resulta pagdating nila sa isang bagay na gusto nila. Sasabi ko, Ma'am Rosie, ganito. Lagi ko sinasabi, kumbaga, ito yung puhunan, ito yung kapalit na nakikita ko. Kaya hindi naging hadlang sa akin dati. Maraming mga tao, ang ganda naman na ino-offer mo, Ray. Kaso nga lang, ito puhunan, ito yung kapalit. So, hindi nila kita. Ang ginawa ko, binaliktad ko. Kasi sabi ko, marami naman Hindi lang naman ngayon po problema natin ng pera. Pag tuition fee ng anak mo, naranasan ko dati, problema ko sa tuition fee ng anak ko. Nakita ko yung value ng amount, pero hindi naging hadlang yun sa akin kasi ang gusto ko, makagraduate yung anak ko. Kaya nakagraduate, kaya nakaka-survive ako dati sa pagpapaaral. So, hindi problema sa akin before. Kasi kung alam mo po yung kapalit ng gagawin mo, I think hindi ka mahihirapan para makapagsimula ka sa lahat ng mga bagay na gustuhin mo. Tama. Yan. Agree ako sa'yo doon, Coach Ray. Kasi sa akin naman, simple lang ang paniniwala ko dyan whether we like it or not, everyday tayo naglalabas ng pera. Everyday yan. Maglalabas ka ng pera. Kung yung simpleng puhunan, pagpalagay na lang natin dito sa WeEvolve, ang puhunan natin na regular is 8,999, pero nag-offer pa ang company ng mura Meron pang 4,500 So imagine din sa akin, hindi mo magawa ng paraan yung 4-5. Bukas makalawa, sa susunod na buwan, maglalabas ka ng pera. Maybe it's more than that amount kasi merong darating na problema na kailangang solusyonan. It's either, sabi mo nga, tuition ng anak, pangkain, worst cases, emergency sa loob ng pamilya, wherein talagang naghanap tayo ng paraan para masolusyonan yon. Kung yung buhay ba naman ng taong yan na wala pang pangpuhunan, hindi emergency, nako, tingnan lang natin. Kasi 'di ba, kung wala ka ng puhunan, ibig sabihin nun, emergency yung buhay mo. Kaya talagang kailangan mo ng hanapan ng paraan. Tama? Tama. Kasi wala kang puhunan ibig sabihin, malaki yung pangangailangan mo. Tama. Malaki yung pangangailangan mo kasi wala kang puhunan. Emergency yan. So imagine natin kapag may na-emergency sa pamilya natin, hospital, gagawin natin ang lahat para makabayad, para ma-save yung life. Imagine if yung buhay mo, yung buhay ng buong pamilya mo is nakasalalay sa puhunan na yan, sa maliit na kapital na yan, and it will give them or your whole family a better life, then it's all worth it. For me, it's all worth it. And I know most agree with me. Si Billy, nag-agree siya Yes po, yes. All right. So, yan, si Ma'am Rose, nag-agree din siya. Yes, so true. Kasi ganun naman po talaga. Okay? So, let's move to the next question. May singit lang po ako, Ma'am Rosie, doon. Sige, singit mo na. Kasi dati, nang pinresent sa akin talaga tong ganito, wala rin akong puhunan. Pero that time, tanda ko, may katabi ako, first timer din tambay. Okay? Tinanong yung tambay kung may puhunan siya. Wala raw. Tinanong ako, na 12 years na ako, wala rin. Tinanong ako kung may kotse ako, wala. Tinanong yung tambay, wala. Tinanong siya kung may bahay siya, ako wala rin. So sabi niya, parehas lang kami, doon ako pinabahan. Imagine mo, 12 years na akong katrabaho, still problema ko pa rin yun. Tama? So sa mga viewers ho dito, sa tagal natin po, kung ano mang edad natin, kung problema po natin yung pampuhunan natin dito sa WeEvolve, ako mas nakakatakot po. Tama? Tama Tama yon. Imagine professional ka na, tapos ikinumpara ka sa tambay, tapos pare-pareho lang pala kayo walang puhunan. Nakakatakot talaga yon. Okay. So, next question. Next tayo. Ayan.
Okay, so dito naman po, sir. Ito ay na maglalabas ka ng slides dito eh. Sa Weevo version 2 po, ano po yung goals ninyo? Kasi sa tagal niyo po sa industry, since pioneer po kayo sa Weevo, marami na po kayong na-achieve, meron na po kayong mga na-hit na goals. But this time around po, ano po yung goals ninyo? And with that, gusto ko ipakita ni Miss Tin yung inyong slides. Ayan. Ayan. So, ayun. So, ito po, base sa sinabi ko kanina, balikan lang po natin yung slides. So, ito po ako, nang sinabi ko sa kanina na ako po isang engineer before, ng trabaho ko, background ko, electrical engineer. Ito po yung project ko po before sa Makati, sa Citibank Tower, and ito po yung sa Bataan. So, for almost ilang years, dito po umiikot ang buhay ko. And then, ito po yung aking dating tirahan. Sorry, pakibalik po. Ito po yung aking dating tirahan po. Sa Bienang ko po ako nakikitira that time. Dito po umikot po ang buhay ko before. Sabi ko sarili ko, nang kinatok po ako ng ganitong industriya, sabi ko, natauhan po ako. Sabi ko, hindi ito yung buhay na gusto ko para sa pamilya ko. Okay? So, next. Ito po. Guys, ito po yung isa nakapagpo-open ng mind. Sa mga grupo ko po, sa mga leaders ko po, alam po itong kwento po. Lagi ko po itong kinukwento. Kasi that time po, sabi ko sarili ko, kailangan okay naman ako, komportable ako sa ginagawa ko, pero kinatok po ako ng panahon, kinatok po ako ng situation, nang yung pangalawa ko pong anak is na aksidente. Okay? Na aksidente po siya, lumaban po sa taekwondo, na-fracture po yung kanyang hita, ayan po, naka-wheelchair siya, gumraduate po siya that time, nakasaklay. So, pero before ho dyan, alam niyo po, habang na-aksidente po siya na yon, sabi ko, kailangan pala ho, nakakatakot. Wala po akong savings, pero professional ako, engineer ako that time, pero wala akong savings para sa emergency. So sabi ko, ayaw ko nang dumating sa buhay ko yung aksidente, ayaw ko nang dumating yung situation na kailangan mo ng pera pero wala ka pong maibigay. Tama? So aanhin mo yung pride mo kung hindi mo naman pala kayang, or para sa akin aanhin ko yung pride ko kung mismo pangangailangan mo ng pamilya ko, hindi ko magawa. Okay? So, dyan po ako nag-start mo-open ang mind ko. Nakatulong po na malaki yan. Sabi ko, bakit hindi ko gawin ang isang bagay na hindi ko linya? Total, ilang taon ko naman pinagbigyan yung linya ko pero walang nangyari sa gusto kong mangyari. So, subukan ko naman isang bagay na hindi ko linya at baka may mangyari po sa akin. Okay? Ayan. So, eto po. Guys, ito po yung naumpisa po uli ako na pinakita po sa akin ng ganitong industriya, nangarap po uli ako. Ang sabi ko sa sarili ko, kasi lahat po tayo, naniniwala ako kung agree kayo, lahat po tayo na nag-aaral, mataas ang pangarap natin. Lahat tayo, sabi natin, bago tayo makagraduate, pagka-graduate natin, bibili ka ng sarili mong bahay, mamasyal kayo sa ganito, pupunta kayo sa mga gusto niyong lugar. Lahat yan, pangarap natin, kasi yan po ang pangarap natin lahat. So kaso nga lang, dahil sa reality, dahil sa sweldong natatanggap ko, nawawala yung pangarap natin, nababawasan. Na hindi ko na namalayan, nakikita na lang pala po ako sa biyenang ko for almost 12 years. Nang inopen ho sa akin ang network marketing, nabuhay huli ang pangarap ko. Masarap pala uling mangarap kasi bakit? Nakakita ka ng isang way para maibalik pala yung pangarap ko. So, sinubukan ko ulit mangarap. Sabi ko, gusto ko may pasyal ang family ko sa magagandang lugar. Gusto ko mabigyan sila ng pangarap nilang bahay, pangarap nilang kotse, may travel ko sila sa makapamasyal ang whole family. Umikot po ako before sa pamilya ko po. Kasi pag ang rason mo para gawin ho ito ay sa pamilya, kahit anong hirap, kahit hindi mo linya, lilinyahin mo para makuha mo lang yung pangarap mo. Okay? Yes. Pero sabi ko nga, dadaan ka pala sa proseso. So, ito na po yung process. Ngayon po, mga kaibigan, nakikita nyo po, sabi nga sa title nito, success journey ko, nakikita nyo po yung success po namin. Pero ang gusto ko pong makita sa inyo, malaman nyo rin sa lahat dito, meron po itong proseso. So, dinaanan ko rin po na nagsisimula. So, umattend po kami, kung papansinin niyo po dyan, sa isang picture po dyan, si Chairman Roy Cueto po yan, yung nasa extreme left. Ako naman po yung nasa extreme right. So, uma-attend po kami ng training kasi gusto naming matuto. Gusto naming malaman kung paano ba talaga gawin ang ganitong negosyo. Hindi to basta invite lang, hindi to basta-basta kidnap lang. So, ibig sabihin, kailangan mong matuto.
So that time po, bumayad po kami. Malaki po yung bayad namin dyan sa training. So sabi ko, kung yan po ikayayaman ko, attend ako. Yes, apply lang ako ng yes, apply that time. So eto na ho, nang nakapag-aral ako, inactual po namin. Guys, kita nyo po yung isang presentation po dyan. Ang dami po yan. Almost 500 po yan sa lugar po namin. Alam niyo, nakakatawa kung tingnan mo yung picture, may bumubulong na sa akin sa likod. Ang sabi niya sa akin, Ray, itigil mo na presentation mo kasi walang nakikinig. Okay? Almost 500 yan, pero alam niyo, sabi ko, okay lang yan. Ang maganda, win-win situation. Hindi man sila nakinig, hindi man sila sumali, pero gumagaling ako. Na-experience ko. Okay? So, ginawa ko rin po yung bahay-bahay, office-office, one-on-one, maramihan tao, yan po yung nasa baba. So, ibig sabihin, dinaanan ko rin po yung ginagawa nyo. Dinaanan ko. Hindi to overnight success. Hindi to overnight success. So, may proseso po. So, marami pa marami pang dinaanan. Iso lang nakita ko sa mga experience ko before. Next. Ayan. Dahil nga may proseso, dahil nga nangarap po uli, alam nyo guys, ang bilis. Mabilis pala. Ibig sabihin, parang kumbaga nag-aral ka ng college, magugulat ka na lang, graduate ka na pala. Pag nilampasan mo lahat yung proseso. Sa networking, ganun din po. Doon ako nakatingin sa pamilya ko, doon ako nakatingin sa mga pwedeng mangyari ho sa akin. And guys, nangyari po unti-unti sa akin. Yun po yung aking pang-apat, pang-fourth car ko po. Yun po yung pa-birthday ko po sa sarili ko, yung Fortuner. Ang sabi ng mga kaibigan ko, Ray, hindi bagay sa'yo. Yan, bakit yan ang binili mo? Ang sabi ko sa sarili ko, bakit? Sabi ko sa kaibigan ko, dati naman, nagko-commute ako eh. Hindi rin naman bagay sa akin. Sabi ko sa kutis ko, hindi bagay sa akin. Okay? Pero sabi ko, ibig sabihin lang, kahit makuha po lang ang resulta ko, minsan may nag-a-against pa rin, pero wala ho akong pakialam. Yung po, yung bahay ko, guys, nakadalawang bahay na po ako sa ganitong industriya. And then, isa sa mga reward na natanggap ko ho, guys, ito po yung nasa sentro, yung aking pong panganay. Siya po ay nakatulong po sa anong malaki po talaga ang networking para mapatapos ko po ang anak ko sa Lasal. And then, nakagraduate po siya, niregaluhan ko po siya ng brand new car. Okay? So, ang sarap pala ng pakiramdam, na yung gusto mo, yung wala sa iyo dati na nag-aaral ka, ibigay mo naman sa iyong anak, ibigay mo sa pamilya mo. Kaya nga tayo nagpapakapagod eh. Kaya nga, sabi ko lagi sa grupo ko, do you think may karapatan ako mapagod? Yes, kasi kung para pamilya naman na magbe-benefit, okay lang. And ito po, pinasyal ko po yung family ko sa Hong Kong, birthday ng anak ko, yung bunso, so nag-Disneyland kami. And ito po, nakakatuwa, hataw lang. And then, nakapunta na rin po ako ng Maldives. Ito po yung grupo namin. Okay? Isa sa pinakamagandang pasyalan po is yung Maldives. And of course, next, okay, para mas malinaw, ito po. Ayan, nakapunta po ako ng USA, nakapunta po ako ng Las Vegas, isa sa pinuntahan ko po doon sa California. Almost 6 states po ang pinuntahan ko sa USA. At ito pong nasa kanan, ito po yung view sa Maldives. Wow. So wala akong pakialam kung malaki ang tiyan ko dyan. Basta ang alam ko, nakapunta po ako dyan. Okay? So nagpa-picture po ako. Na dating pinapangarap ko lang na makapunta dyan. Sabi ko nga, Boracay, masaya na ako. Imagine niyo po, ang binigay na bonus sa akin pa ay nakapunta pa kami ng Maldives. Okay? Ang sarap. Okay? Ayan. And then, dire-diretso, guys. By the grace of God po, ako po yung pang-11th millionaires po ni WeEvolve. Okay? So, ayan. So, thank you po sa inyong palakpakan. Okay? Thank you. So, pang-11th millionaire po ako ng WeEvolve. Pandemic time po yan dati. Pero sabi ko nga kung nakaya ng iba, kung nakaya ng first 10, kaya ko rin. Okay? So, walang imposible. Wala namang age na pinipili. Walang profesyon na pinipili. So sabi ko kung nakaya nila at ano ba yung ginawa nila, kailangan gawin ko rin. Okay? Kasi ang katiwiran ko, hindi lang naman silang anak ng Diyos. Ako anak din ng Diyos. Okay? So gawin ko lang yung ginawa nila. And yun, naging 11th millionaire ako.
And ang pinakamaganda rin, this last 2022, ako po yung top 6 ng We Evolve worldwide. So, palakpakan po yan. Okay? Wow. So, imagine niyo guys, sa libo-libong distributor po ng version 1 before na nag-start po ito. Guys, I'm proud to say, tama, na ako po yung na-bless na maging top 6 and mag-inspire po sa maraming tao. Okay? And ito na po yung travel namin sa We Evolve, yung international namin. So, nakapunta po kami ng Singapore. I think nasa mga 25 po yata kami to 30 na nagpunta po ng Singapore. Kasama ko po, syempre dito, isa ko sa leader ko, si Coach Sisper Lapid. So, ang sarap pala, nang namamasyal ka, kasama po yung mga leader mo. Okay? I think nandito si Coach Sisper Lapid. Okay? Pangalawa na pong travel yan sa We Evolve. Una sa Boracay, kasama ko naman, marami akong leaders na kasama doon. And ngayon naman, sa Singapore, Universal Studio. Ang sarap. Okay? Ito po, guys. Ito po yung sinabi ko kanina. Ito po yung sabi ko dati ho, guys, kaya ko pinakita yan. Kasi ho dati, ako po na nag-aaral ho kami, pumasok po kami sa eskwelahan, dun sa kaya ng bulsa, sa budget ng mga inay at tatay. Okay? Kasi ho kami ay 6 po kami magkakapatid, nagkasunod-sunod. So sabi ko, and nag-aral po ako dati sa kaya ng budget. So kaya ho nang ako po ay nagpamilya, sabi ko, gusto kong dumating ang time na gusto kong mag-aral yung pamilya ko, yung anak ko, sa gusto nilang eskwelahan. Na nagsabi po yung anak ko dati, pa, gusto ko po mag-aral sa Lasal Dasma. Napalunok ako. Sabi ko, sige, go. Nagulat ako sa tuition fee. Okay? Pero nag-nursing po siya doon, and sa awa po ng Diyos, nagtuloy-tuloy ang blessings, and nakagraduate po yung anak ko sa Lasal Dasma bilang nurse. And nakakatuwa mo nito, ngayon po, di ba, after that, nireguluhan ko siya ng sasakyan. Okay? And eto po, nandito ba yon? Yung next slide. Okay? Ayan na po. Nasa USA na po yung aking anak. And nagpa-practice po siya ng nurse po sa USA. And yan po yung kanyang asawa. And nakakatuwa. And lagi nga po sinasabi ng aking anak, and proud na proud siya. And sabi niya, buti na lang. Buti na lang. Okay? So, kaya ho, gusto kong i-share ho to sa inyo. Guys, nawawala pala ang pagod natin. Nawawala pala ang iyak natin, gutom natin, puyat natin. Kung alam mo po yung rason mo kung bakit mo gagawin ng isang bagay. Isa ho yan sa mga dahilan ko dati kung bakit po ako nagtiyaga. Hindi ko to linya, hindi ko to ganito. Pinag-aralan ko. Kasi bakit? Ito yung nakikita ko dati na gusto ko later on yung pamilya natin maging successful din. Okay? Ayan po. And right now po, happy po sila ngayon sa USA. And this is my family. Yung pangalawa ko po, this year po or next year, gagraduate naman po yung napilayan, sabi ko dati, or na fracture, yan po yung katabi ko. Nasa extreme left po ako. Yung katabi ko po dyan, yan po yung aking napilayan dati. Ngayon po, 1 taon na lang, arkitekto na po siya. Okay? So, and yung po nasa gitna, yan naman po yung aking anak na panganay, na nurse po ngayon sa USA. And yung babae naman po, siya po ay grade 11. And syempre, yung nasa kanan po, yan po yung yaya nila. Hindi po, yan po ang asawa ko. Okay? So, pag napapagod po ako, pag nahihirapan ako, tumitingin lang po ako sa family ko. Di ba parang pag nag-a-abroad, di ba? Kaya ngayon nag-a-abroad, dati po na nag-abroad ako, nakatingin lang po ako, di ba may dala lagi tayong family picture. Nasa harapan ng kama mo. So pag napapagod ka, pag napapagalitan ka ng boss mo, titingnan mo lang sila. So bali wala lahat ng pagod kasi lahat ng gagawin mo is para sa kanila. Sa ating po negosyo, diyan din po ako nakafocus. Tinitingnan ko. Pag umuwi ako ng madaling araw, tinitingnan ko lang sila. Ito ba ang gusto ko nang ibigay sa kanila? Ito ba yung gusto ko ng resulta para sa kanila? So sabi ko, kulang pa. So kailangan gumising pa ako na maaga. And right now, guys, katulad ngayon, ako po ay seryoso pa rin dito sa negosyo to. Kasi bakit? Meron pa hong naghihintay na pamilya. Yung anak ko, matagal pa ang bunuin. So sabi ko, ayaw kong iasa sa anak ko na okay na.
pero ayaw kong iasa yung responsibility ko para sa kanila. Tama? So, kaya kailangan, kung sa mga tao ho dito, sa mga members ho dito, sana po, okay man kayo ngayon, komportable man tayo ngayon, pero guys, baka hindi mo napapansin, baka ang pamilya mo hindi komportable. Kumbaga, lagi ko Totoo. nga sinasabi, pag ikaw nagdadrive ng sasakyan, pag nagdadrive ka kasi ng sasakyan, hindi mo, kahit ang sakay mo sa likod ay 6, na patong-patong sila or 10, basta kasi sa kotse, hindi mo mapapansin kasi bilang driver, komportable ka kasi wala kang katabi. Sa buhay ng tao, baka tayo po ay nagdadrive ng vehicle, ang feeling mo komportable ka, pero tingnan mo sa likod, baka hindi komportable ang sakay mo. Tingnan mo ang pamilya Mm-mm. mo, baka hindi sila komportable sa naiibigay mo na resulta. Okay? Yun po lagi ang tinitingnan ko. So sabi ko, kailangan ibigay ko pa rin. Hindi ako naghahangad kasi ng sobra-sobra. Lagi kong sinasabayan to ng prayers kasi alam kong hindi ko to magagawa nang ako lang mag-isa. Mm-mm. Naniniwala ako. So kahit anong galing mo, yan o, ito po ang pinaniniwala ako. Sabi ko nga, I never would have made it without God in my life. Kahit anong Amen. sipag mo, kahit anong tiyaga mo, pero pag hindi mo isinama si Lord, guys, may hirapan ka. Totoo. Huwag mong iasa sa sarili mong galing, huwag mong iasa sa sarili mong sipag, huwag mong iasa sa sobrang galing na napasukan mong team, ganito lahat. Dapat isama po si Lord. And sabi nga sa verse, I will bless the works at your hand. Okay? Amen. Ayun, to God all be the glory po sa lahat ng mga blessings na natatanggap po namin and sa lahat po ng mga blessings na matatanggap nyo po, ialay nyo po yan sa ating Panginoon. Yes. Grabe. Okay? Punong-puno. Punong-puno yung mga message niyo po, Coach Ray. Pwede po ako mag-share ng story before I end? Or mamaya? Wait, gusto mo na mag-end? Hindi pa tayo end. Hindi pa ba? Okay. Sige. Kasi gusto mo nang tapusin eh. Hindi pa po, hindi pa tayo end, pero isa sa nakita ko dun sa sinabi niyo po, the whole of it is you have to be intentional. Kung meron kang gusto na mangyari sa buhay mo, you have to be intentional. You want growth? Let it be na yung intention mo for growth is nandun. Let it, gusto mong kumita ng malaki, be intentional. Gawin natin kung ano yung dapat nating gawin para yung lumaki yung kita natin. So, be ready. Kasi ganun talaga ang buhay. Di ba? So, ang galing ng sharing niyo po, Coach Ray. Ang dami pong na-inspired, of course. At, syempre, bago tayo magtapos, meron tayong final message. Okay. So, ano po yung final message po ninyo sa viewers? Tapos pagkatapos po niyan, pwede nyo na pong idagdag kung ano po yung gusto nyong ikwento. Okay. So, Mm-mm. final message ko po sa mga nandito, sa mga coaches, sa mga first-timer po nandito, sa mga member po muna, guys. Nandito na rin lang kayo. Nandito na po kayo, napagod na kayo. Sabi nga kung nabasa ka na, naambunan ka na, magpaulan ka na. Kasi pag tinigil mo yan, sisipunin ka lang, magkakasakit ka lang. Okay? So, na-reject ka na, nalatag mo na yan sa mga kaibigan mo, na-share mo na, huwag ka na Mm-mm. papayag na huminto ka. Kasi, tingnan nyo po ang We Evolve po na malaki. Tingnan nyo po na malaki ang ginagalawan nyo. Kasi sa isang profession po, kagaya ko po dati, pag alam kong malaki yung company, okay yung company ko, ibinibigay mo yung best mo eh. Yes. So, ibigay mo yung best mo dito, maibigay mo yung best mo dito, tingnan mo na malaking industriya ang networking, tingnan mo na malaking opportunity ang We Evolve para sa'yo. Kasi pag nakita mo tong malaki para sa'yo, ibibigay mo ang best mo. Okay? So, ibigay mo ang best mo and try to always inspired sa mga naririnig mo. Okay? And itong mga naririnig mong ganito, sabi ko nga lagi, kung positive kang tao, ang dating para sa iyo nito ay inspiration. Pero kung ikaw ay negative pa up to now, ang dating sa mga sinabi ko po, ang yabang naman ni Ray, kasi negative ka kasi. Tama? Ibig sabihin ko, gusto ko po ma-inspire kayo na itong mga sinabi ko po, ay kung nangyari to sa akin, alam ko pwede itong mangyari sa inyo. Okay?
And sa mga bago ho naman dito, sa mga guest po na nandito guys, alamin niyo na po kaagad. Kasi kung ito po, opportunity na to ay nangyari at pwedeng mangyari sa mga nag-invite sa inyo, pwede rin po itong mangyari, itong resultang ito para sa inyo. And sa mga napadaan lang po dito guys, may purpose po ito. Kasi hindi nyo makikita itong ating naging event ngayon kung wala hong purpose yung nasa taas sa atin. Kasi naniniwala po ako para sa lahat na itong opportunity, itong blessing na ito ay isa gift. So kung ito'y regalo sa atin, dapat mahalin mo. Kasi ang isang regalo, pag binaliwala mo lang at humingi ka uli ng another gift, baka hindi ka nabigyan. So tingnan mo ito sa gift, then seryosohin mo, then i-embrace mo, at ipakita mo na ikaw sa gift mong hinihingi ay deserving ka na tumanggap sa gift mo. Yes. Ayun po. Amen. Ang galing. Yung kwento niyo po. Nasaan na yung kwento niyo? Guys, before we end, gusto ko lang pong mag-share ng isang story. Okay, sa nakakilala po sa akin, ako po ay laging may story sa huli. May kukwento po ako, ito po ay kunyari sa isang eskwelahan po. Isang eskwelahan, tapos may isa doong tao na sobrang mahilig or sobrang galing mag-aral. Masipag siya mag-aral. Kaso nga lang, lagi siyang nadidistract sa mga classmate niya na may ingay, bulungan, batuhan. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Ilang araw ang lumipas, ilang linggo lumipas, laging ganon. Ang pinaproblema niya, ang isang reklamo niya, hindi siya makapag-aral ng ayos dahil sa mga classmate niya magugulo. That time, dumating yung time, kinausap niya yung professor niya. Sabi niya sa professor niya, Sir, pwede bang ilipat mo na lang ako ng batch, ng room? Kasi bakit naman? Kasi hindi ako makapag-concentrate ng mabuti, hindi ako makapag-aral na mabuti kasi ang gugulo, ang daming chismis ng mga classmate ko, puro chikahan, puro ganito, hindi ako makapag-concentrate. Alam mo, sabi ng teacher, sige, papayagan kita, lumipat ng room mo, pero bibigyan kita ng isang test. Pag nagawa mo to, papayagan kita. Ano po yon? Eto, kumuha siya ng baso, nilagyan niya ng tubig puno. Ang gawin mo, yung basong yan, iikot mo sa loob ng room na to. Mula dito sa kaliwa hanggang kanan, paikot. Pag naibalik mo sa akin yung baso nang walang natapon, papayagan kita sa request mo. So, anong ginawa ng estudyante? Yung pa rin, habang nagkaklase, may ingay, ganito, iniikot niya dahan-dahan, nakatingin siya sa baso, nakakonsentrate, nakafocus siya sa baso, paikot-ikot. Hanggang dumating siya sa professor uli at ipinakita niya, Sir, eto po, walang tapon kahit ano. Ang sabi ng professor, paano mo nagawa yan? Kasi po, nag-focus po ako sa baso, nag-concentrate po ako sa baso, kaya po walang natapon. May ingay pa ba kanina? Hindi ko napansin. May gumugulo ba sa'yo? May sumisigaw sa'yo? Hindi ko napansin. Ang pinansin ko lang po, doon ako nakafocus sa baso. Anong ibig sabihin ko, guys? Guys, marami po sa mga distributors natin, sa mga tao nandito, ang tinitingnan po nila yung mga distraction, yung mga negative. Pag tinanong mo, pag nagtagal, ganito, kasi nakapokus sila sa mga, bakit ito umalis, bakit ito ganun, guys, huwag ka mag-concentrate doon. Mag-focus ka sa goal mo po sa We Evolve. Kasi pag doon ka nakafocus, wala kang pakialam sa iba, ang tingnan mo lang, yung mentor mo, makinig ka lang sa mga mangyari sa'yo, guys, sigurado po ay yung success mo po sa We Evolve. Kasi ako, sa katuwiran ko, hanggat nandyan ang may-ari, hanggat nandyan si chairman, hanggat nandyan yung driver na sinasakyan ko, ako po ay panatag na yung goal ko po at goal ng mga grupo ko at nang sasali po sa akin, ang lahat po ng mga distributors dito at lahat po na magtitiwala sa mga coaches na nandito, guys, iisa po ang pupuntahan natin, yung success po sa We Evolve. Ang sabi ko nga, ang We Evolve po ay parang plane of opportunity or LRT. Ino-open namin ang door sa inyo and niyayaya ka namin sumama. At magko-close kami at lilipat kami sa station na iba. Mag-o-open, magsasara, mag-o-open, magsasara. And naniniwala ko that LRT or MRT makakarating sa destination. Right now, we are opening doors for you. Sa mga members dito, sa mga hindi pa members, ino-open namin ang opportunity to para sa inyo.
Guys, sumabay lang kayo sa amin. Sumabay lang kayo sa ginagawa ng We-Evolve, sa plano ng We-Evolve, sa sistema ng We-Evolve. And lahat po ng sasakay at maniniwala at walang bibitaw, lahat po tayo ay successful pupuntahan sa We-Evolve. So thank you very much, Coach Rosie. Thank you so much, Coach Ray. Grabe, yung gabi po natin ngayon ay puno po ng inspirasyon. Alam ko po, marami sa ating mga viewers ang nagising, nakarealize din ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Ito naman ang aking iiwan po sa inyong lahat, sa mga viewers po natin. Ang problema po ng mundo ngayon is kukonti lang yung mga taong tinatawag nating problem solvers. Ang problema dumarami, pero yung pagbibigay ng solusyon kumukonti. Kung ikaw ay naging isang problem solver, yayaman ka. Imagine this ano ba yung mga problema na sinusolusyonan ni We-Evolve? First is the problem of the health. Maraming mga health issues, di ba? We have a very wonderful product na makakatulong sa lahat na kung sino man na nangangailangan. Mga skin problems. So we have skincare products. It can help them. Kung meron kang mga kaibigan na nangangailangan o may problema sa ganong klaseng aspeto ng kanilang buhay, if you give solution to their problem, kikita ka. Education. Education is part talaga yan ng malaking problema natin here in the Philippines. Why? Mahal magpaaral. Tama? Pero kung nandito ka sa We-Evolve, we have programs that will help you earn and have extra bonus for the educational or the scholarship cash assistance program na pwedeng magbenepisyo ka o yung mga kaibigan mo. If you can give that solution to a friend, to someone who's struggling in that aspects in life, yayaman ka, kikita ka. Bakit? Tinulungan mo siyang masolve yung problema niya. Livelihood. Kung meron kang mga kaibigan, kakilala, nakakasalubong sa buhay mo araw-araw na walang trabaho o meron namang trabaho pero hindi sapat ang kinikita, offer them the opportunity that We-Evolve can offer. Why? Our livelihood program po can gives you huge amount of income. Alam po natin yan, napakalaki po ng potential income na pwedeng ibigay ni We-Evolve sa atin. So when you offer that to people, meron kang taong natulungan na kumita, kikita ka din. And lastly is the protection, wherein all members of We-Evolve Marketing Corporation, we benefit na meron tayong insurance. So, isa sa malaking nagiging dagok ng buhay ng isang Pilipino kapag hindi insured. Why? In terms of accidents, hindi handa yung ating finances. Yung ipon natin, nauubos, pati pa yung ipon ng mga kapitbahay natin, ipon ng mga mahal natin sa buhay na dadamay, kasi ginagastos doon sa accident. But here at We-Evolve, kasama po yan, covered po yan, lahat ng distributors natin, we are insured. So imagine that, if you become a real problem solver, you will be rich. So kailangan lang natin maging, matuto tayo, paano bigyan ng solusyon ang problema ng ibang tao. So yun po yung ibabahagi ko, or iiwanan ko po sa inyong lahat. So, thank you so much, everyone. Thank you so much, Coach Ray. Meron ka pa bang gustong sabihin, Coach Ray? Okay na po. Gusto ko lang batiin po lahat ng mga grupo ho dito, lahat ng team na nandito ngayon. So, congratulations po sa atin lahat. Hindi na po ako magbabanggit ng mga ibang grupo. Basta lahat po ng team dito, sa grupo ko po, sa lahat po ng team dito, congratulations po ngayon pa lang. Pero congratulate ko na po kayo kasi yung success po ng We-Evolve ay para sa atin po ito.